Hindi pa tapos ang kwento ng Diyos mula dilim tungo sa bagong buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay April 4, 2026, Holy Saturday, Easter Vigil ng pagkabuhay ng Panginoon. Ngayong gabi ay kakaiba. Ang ating liturhiya ay nagsimula sa dilim. Tahimik, mabagal, parang walang nangyayari. Parang sa buhay natin minsan. May mga panahon na tahimik ang laban. Mabagal ang progreso. Parang walang nangyayari. Pero unti-unti, may liwanag. Kung napansin ninyo, maraming pagbasa ngayong gabi. Bakit? Dahil ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa isang pangyayari. Ito ay tungkol sa buong kwento ng Diyos sa kanyang bayan at sa buhay ninyo. Mula sa simula, sa paglikha, sa creation, sa Genesis, inayos ng Diyos ang kaguluhan. Kay Abraham, naglaan ang Diyos kahit mahirap. Sa Red Sea o dagat na pula, gumawa siya ng daan kahit wala. Sa mga propeta, ibinalik niya ang nasira. Sa Ezekiel, binigyan niya ng bagong puso. Ang lahat ng ito ay patungo sa isang bagay, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kung mapapansin ninyo, ang kwento ay sumusunod sa iisang pattern. May problema, may takot, may laban. Pero pagkatapos, kumikilos ang Diyos, nagliligtas ang Diyos, nagbibigay ng bagong simula ang Diyos. At ito ang mensahe. Hindi tumitigil ang Diyos sa gitna ng kwento. Para sa ating mga sundalo at nasa serbisyo, may misyon na mabigat. May sitwasyon na delikado. May pagod na hindi nakikita. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 6, sabi ni San Pablo, nakibahagi tayo kay Kristo upang mamuhay sa bagong buhay. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol kay Jesus. Tungkol ito sa inyo. Sa buhay ninyo, may kabiguan, may pagkakamali, may pagod, may sugat. Pero sinasabi ng Diyos, hindi pa ito ang katapusan. Pwede kang magsimula muli. Sa Ebanghelyo, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28, ang mga babae ay pumunta sa libingan. May takot, may lungkot, pero ang nakita nila, wala na si Jesus. Siya ay nabuhay. At ang sabi, huwag kayong matakot. Para sa inyo, kapag iniisip mong tapos na, sinasabi ng Diyos, hindi pa. Kapag pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, sinasabi ng Diyos, may simula pa. Kaya, para sa mga sundalo at uniform personnel, kahit mabigat ang laban, may kasama ka. Kahit tahimik ang sakripisyo, nakikita ng Diyos. Kahit hindi malinaw, may direksyon ng Diyos. Para sa mga pamilya, ang paghihintay ninyo ay hindi nasasayang. Ang pagmamahal ninyo ay bahagi ng misyon. Para sa mga retirado, ang inyong pinagdadaanan ay patunay na may pagbangon. Ang inyong pananampalataya ay gabay ng iba. Kaya mga kapatid, ang Easter Vigil ay hindi lang pag-alala sa nakaraan. Ito ay paalala kung sino ang Diyos. Isang Diyos na lumikha, nagligtas, nag-ayos, nagbibigay ng bagong simula, at hindi sumusuko sa kanyang bayan. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, huwag tumigil sa dilim. Huwag mong isipin na tapos na. Dahil ngayong gabi, ipinapahayag natin, si Kristo ay nabuhay. At ibig sabihin nito, hindi pa tapos ang kwento mo. Dinadala ka ng Diyos sa bagong buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kapag ang aming mga sundalo at lahat na nasa serbisyo
ay naliligaw, gabayan mo sila. Kapag pakiramdam nila ay tapos na, ipaalala mong hindi ka pa tapos. Kapag sila'y nasa dilim, dalhin mo sila sa iyong liwanag. Tulungan mo silang magtiwala na ikaw ay patuloy na kumikilos para sa bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.